Nakatakda po magsumite ng resolusyon si Senador Miriam Defensor Santiago para ipabawi sa Department of Agrarian Reform ang Sunchamp Agritourism Park sa Batangas. Narito po ang aking report. Pinababawi na ni Senador Miriam Defensor Santiago sa Department of Agrarian Reform ang kontrobersyal na 350 hectare na lupain sa Rosario, Batangas na nauna sinabi ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado na pag-aari ni Vice Presidente Jejomar Binay. Magsusumite daw siya ng resolusyon sa Senado sa Lunes para ipag-utos ito sa DAR at para maipamigay ang naturang agricultural land sa mga magsasaka. We don't really know who owns it. Ernesto Mercado said it is owned by Vice President Jejomar Binay. Binay says it is owned by Chu. Chu says he bought it from Gregorio. Kung totoo raw na pag-aari ito ng negosyanteng si Antonio Tiu, kinakwestiyon ni Senador Santiago ang lawak ng lupain na pag-aari ng iisang tao na naturingang agricultural land pa man din. Ayon sa senadora na dati ring Agrarian Reform Secretary, nakasaad daw sa Comprehensive Agrarian Reform Law na lahat ng mga land holdings na agricultural in nature ay dapat nakunin at ipamahagi ng gobyerno. Tanging 5 hektarya lamang daw dito ang maiiwan sa mga landowners, habang bibigyan naman ng tig 3 hektarya ang mga magsasaka para kanilang pagyamanin. When I first learned about how big the land involved is, my eyebrows rose to my hairline. It's not possible that agricultural land, which appears to be the nature of Rosario and Batangas, should be left alone like this, should be left as an hacienda when all other haciendas have been virtually taken from their owners. Meron daw aplikasyon para ipa-convert ang lupain sa Rosario, Batangas na agricultural para gawing residential, commercial at industrial. Pero 87 hectares lamang daw dito ang inaprubahan ng DAR na ipa-convert. If only 87 hectares have been allowed to be converted by the DAR, how come we want to send out 350 hectares? We have here a very astonishing story. In fact, a fairy tale that I cannot believe. Question pa ng senadora kung di talaga kay Binay ang lupain, bakit daw may mga litrato pa siya ng mga ipinagawa roon ng milyon-milyong construction? Kung binili naman daw talaga ni Tiu sa isang Laureano Gregorio ang lupa, bakit hindi man lang daw lumalabas sa dokumento ng DAR na isa itong landowner o farmer beneficiary? Kaya posible raw panagutin dito si Tiu. That Chu should be liable for contempt for telling fairy tales and expecting to be believed, shedding tears on television, an activity reserved only for members of the film industry. Hindi rin daw lusot dito si Binay, Gregorio at pati ang mga opisyal ng DAR na posibleng may kinalaman sa isyong ito. Posible raw silang sampahan ng kasong falsification of public documents at illegal conversion of agricultural land. Nanghihinayang naman ang senadora sa di pagdalo ni Binay sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon. Pagkakataon daw sana niyang harapin at sagutin lahat ng alegasyong ipinupukol sa kanya. Maaari naman daw maging admissible sa korte ang mga Instagram post ng anak ni Binay na si Joanna. Joanna Binay is not a party to the probe. She is privy to Vice President Binay. And the law specifically states that if a person has privity to an interested party, then whatever she says can be admitted in evidence.